Magandang gabi po. Ang topic na i-discuss ko po ngayon ay ang tungkol sa pediatric brain abscess. Yun pong merong abscess dyan sa utak. Minsan po ang pinanggagalingan yan ay infection sa tenga, mastoiditis, otitis media, minsan infection lang po sa ipin. Pupunta na sa brain, hematogenous spread, yun sa dugo. Tapos pupunta sa brain. Tapos yung may mga sakit sa puso, sinusitis, ayan, magkakaroon na ng brain abscess. Alam niyo po, yung pediatric brain abscess, annually, approximately 0.3 to 1.3 cases of brain abscess per 100,000 people. So, sa 100,000 na tao, ay pwedeng magkaroon ng isa na magkakaroon ng brain abscess. Ayan po. So, ito po pinapakita lang po ang difference ng meningitis tsaka brain abscess. Yung meningitis kasi sa pamamaga dun sa balot ng bituka, di po ba? Tapos yung brain abscess kasi meron lang siyang encapsulated area. Yan, bakit? Kasi po kapag may infection siya, paglalaban po kasi yung immune system, babalutin po yan kasi ng immune system, i-contain niya. Ayan. So, ano ang maaaring mga simptomas? Actually, tama naman tong picture na ito. Yung mga simptomas, depende kung saan yung location, no? Brain abscess. Siyempre po, no? Ayan, ito po ay isang example ng MRI ng may brain abscess. Ito po ay galing lang po yan sa sirang ipin. Kasi po ang predominant organism ng brain abscess po ay Streptococcus aeruginosus group and Streptococcus intermedius. Streptococcus pneumoniae. Tapos second most common, Staphylococcus aureus. Tapos pwedeng bacteroid species, Haemophilus, Escherichia coli, at kung ano-ano pa. Kaya kapag meron kang bakuna sa PCV, pneumococcal conjugate vaccine, somehow protected ka sa brain abscess. Di po ba? Ayan. So, ganyan po. Ayan, ito po ay example pa rin ng brain abscess. CT scan naman po ito, kaya ganyan ang itsura. Ayan, kita nyo po yung encapsulated talaga siya. Tapos ito naman, maaaring ang brain abscess na ito ay galing sa mga mastoiditis, otitis media, ganyan. So, paano? Ayan. Ito naman po galing yan sa sinusitis. Kaya ganyan dito po yung kanyang brain abscess. Ito naman po yan, example ng MRI of brain abscess. So, paano po yan ititreat? Usually, syempre po, bago yung surgical, ititreat muna niya ng medical. The initial management po kasi yung antibiotic regimen, yung munang panglahatan like third generation cephalosporin like mga ceftriaxone, tapos dadagdagan ng metronidazole pag sa anaerobic coverage, bacteroids, minsan gagawing vancomycin para dun sa mga resistant strain, methicillin resistant strain ng Staph aureus. So kapag hindi na kaya ng gamutan, medicine, gagawin ng surgical brain abscess surgery. Pag maliliit lang po, pwede kasing antibiotic tapos magpa-follow up. Pero kapag malalaki na, craniotomy o bubutas na o kaya sisipsipin, ganyan po yung mangyayari. Napakadelikado kasi po pag surgery na. Di po ba, mataas ang mortality ng mga ganyan cases. So, ganyan po ito. Pinapakita lang po ng video nito kung gaano kahirap po sisipsipin yung wala na pala.
So yung prognosis nito, pag nag-improve naman sa antibiotic, di ba? Maganda naman, kaya lang ang hirap. So dapat hindi ka magkakaroon ng ganyan. Good evening po.